Nagulantang po ang lahat sa pinakahuling pangyayaring ito sa Basilan. Matagal-tagal na tayong hindi nakakarinig ng mga bakbakan o engkwentro dyan. Basilan at ilan pang lugar sa Kamindanawan. Pero ito, at ang masama nito, security team pa ng UN itong inatake. Buha tayo ng update mula kay Congressman Mujib Hataman dyan sa Basilan. Kong Mujib, magandang morning. Si Ka Jerry po ito. Hi Jerry, magandang morning. Wala atang partner mo. Wala, medyo nakatulog. Andyan ka ba mismo sa Basilan, Kong? Yes, Jerry, andito. Actually, umuwi ako kahapon ng umaga. Tapos, umikot din, nakikibalita. Pero tahimik dito ngayon, Jerry. Oh, yun nga itatanong ko, yan ay itatanong ko dahil dati nga, 'di ba? Kahit nga Pilipino, yung mga naninirahan dito sa Metro Manila, takot magpunta diyan sa Basilan. Sa matagal na panahon, wala na tayong narinig diyan na may kinalaman sa Abu Sayyaf. Tapos biglang mangyayari itong encounter, itong ambush na ito. Ano latest sa information na natanggap ninyo diyan, Kong? Well, actually sa ngayon, ano naman Jerry, based sa kwento sa atin, actually pumunta rin ako ng sumisip kahapon at nakikibalita tayo. Nagsidatingan na rin yung mga bawat grupo at yung mga nagkakandak ng investigation kung ano talaga yung nangyari. Tingin ko mga more than an hour to 2 hours lang yung incident. Pero syempre, yung damage is medyo nakakagulantang. Hindi lang kayo dyan sa Metro Manila, pati ako. Of course, may address din ako ng Metro Manila dahil andyan ang opisina ko. Pero even yung mga kababayan natin dito ay na-shock din sa pangyayari. Talaga? Kasi siyempre, alam naman natin una, Abu Sayyaf free na yung probinsya. Basilan, oo nga Abu Sayyaf. Pero siyempre, biglang nangyari yung tanong situation. Maraming version, maraming kwento. Pero at this point in time, Jerry, ako, may ikukwento ko lang sa'yo. But anyway, ang sitwasyon ngayon, tahimik naman talaga, nagpigilan. Tapos yung investigating team, actually, from the side ng AFP, alam ko may mga dumating at in fact, parang gabi, nakausap ko ang ilan doon mismo sa kampo ng sundalo. At may mga kausap din tayo, mga ilang commanders ng MILF, may mga kaibigan din tayo kinakausap. So hindi nga lang sila doon mismo sa actual na area. And at the same time, meron din tayong nakausap ng mga LGU sa sumisip tungkol kahit sila, Jerry, nagtaka. Biglaan yung pangyayari kasi nung umaga nga magkakasama pa yung mismo yung Brigadier General nung MILF, nung Army. AFP, ng Army base dito sa Basilan, si General Alvin Luzon. May sinettle sila sa isang kampo ng MILF na mga surrenderies na dating Abu Sayyaf, pati ilang member din ng mga ISKA or CAFGO at ilang member ng MILF. Noong umaga. Kasama yun. In fact, nakita ko pa na may mga LGU na nag-post ng picture at nag-live ng video. Yung incident, mga 4 o'clock. Dahil nga, parang ang nangyari ganito, Jerry, parang ang common na version, parang yung 30-second ID based sa Tumahubong. Alam mo naman kasi napunta ka naman dito. Nung merong message silang natanggap na may parating na UNDP, ipapasecure. So, parang yun, pumunta sila doon sa area na yon, pero parang yung UNDP team napunta pa sa isang area. Okay, Okay. Yung na hindi kasama doon sa usapan, sa original plan. Actually, yun ang hindi ko paano na kino-confirm natin kasi may nagkwento kasama sa usapan, may nagkwento hindi kasama. Pero anyway, malalaman din natin yan. Sabi ko nga, mayroong ongoing na team, both MILF and AFP. Yung I mean kasi may peace mechanism naman di ba? So tingin ko ginagamit ng peace mechanism na 'yon. Tapos napunta nung pabalik sila. Tsaka nangyari. Doon nga tinambangan na pabalik. Pero ang isang version
ang isang version, ang unang nagpaputok, hindi grupo ng MILF, grupo ng Lost Command, Loles. Pero malapit sa area ng MILF. Pero anyway, yung truthfulness na to, makimalalaman natin. Pero siyempre ako, Jer, parang ang isang ano ko lang doon, kung halimbawa na sa area yon ng MILF, ang isang magandang tingnan dito, bakit humantong sa pagsunog ng military truck? Yun na nga eh. Sinunog yung military truck, tapos nag-selfie, pinicturan. Yun yung, ako nag-react ako. Kasi siyempre ang thinking ko, siyempre nasa gobyerno na rin ng MILF. Kumbaga, kaya nga, part na yan eh. Sabi ko nga sa'yo, nung umaga magkakasama pa eh. So ang magandang tingnan dito, bakit humantong hanggang sa pagsunog ng mga truck? So, na parang tuwan-tuwa sila, na parang napakalaking accomplishment sa kanila, yung kanilang ginawa ay pinagmalaki pa sa social media. Tingin ko na, ako, maintindihan ko halimbawa nagkaroon ng miscommunication at ang umpisa ganito nagpasimula, tapos maaaring nagkagulantangan, nag-reinforce. Kabisado ko yung style dito at ang area na yon napupuntahan ko rin yon, area, kasi parang last month, dumaan din ako sa lugar na yon kasi merong isang kasalan, parang community wedding. In-invite kami. Nandun din ang MILF, andun din yung battalion commander nung 32nd na yun. Andun din sa wedding na yun. Nadaanan din namin yung, nagkita-kita kami doon. Tapos, parang invited ako, invited yung MILF. Pumunta kasi sa lugar malapit lang yun. Kaya nga even ako, sabi ko, nagtaka ako, kaya kumuha ako ng kwento. Pero halimbawa, sabihin natin nagkaroon ng misencounter, miscommunication. Ang talagang unacceptable, di ba, kung magkasasama na kayo, nagkasundo kayo, mataas yung level of trust, dapat hindi humantong doon sa sunugan. So, yun, sinunog yung truck, nag-selfie, nag-groupie. Kasi ang akin doon, kung halimbawa... Iba yun, iba ang dating nun. Yun yung iba ang dating doon. Pero ako, I'm sure na hindi rin to, tingin ko, hindi to sanction ng MILF. Ng MILF leadership. Ako, one thing na sure ako doon. Pero ang tingin ko lang, merong problema, tingin ko, na dapat internally sa loob ng MILF ayusin yung line of communication as an organization din. Pero so far, meron bang commitment ngayon ang MILF na sila mismo ang tutugis? Ito, ang linaw, may mga picture pa, dahil mga nag-selfie, na sila mismo ang tutugis at huhuli doon sa mga may gawa nito? Well, ganito, Jerry, ang alam ko ngayon, parang isang commitment, nabasa ko na lang din kasi naglabas iba ang statement ng AJAG, ng MILF. Siyempre, si Sec Galvez na nawagan ng investigation on the part ng MILF, kasi nga, kung MILF ang involved, tapos siyempre ang AFP, alam ko may mga dumating na rin, pumunta kagabi doon sa batalyon at kampo ng MILF. Siguro magkaroon din sila para mabuwang kwento. Kaya mahirap maglabas ng mga conclusive statement at this point in time. Kasi baka hindi makakatulong doon sa fairness pati yung truthfulness ng magiging resulta ng investigation. Totoo yan. Pero ako, Jerry, as congressman, ako, nung nangyari yung, alam mo noon sa Ampatuan, hindi ko lang alam kung 18 Congress yun yung mga pulis. Sabi BIFF, sabi MILF. Nung isang hearing, ni-raise na nating question yan, na baka panahon na rin i-review, tingnan yung mga peace mechanisms. Kasi mga panahon ng negotiation pa to itong mga mechanism na to. Tapos last year nung nangyari yung kaya-pukan dito rin sa Basilan, same din. Yung sinunog yung pick-up ng sundalo, miscommunication din. Tapos ito ganon. So ang tingin ko, dapat magpulot tayo ng mga aral. Kasi kawawa yung mga biktima Halimbawa, may namatay rin doon sa kabila, may namatay rin din yung mga kasundaluhan natin. Isipin mo, ang intention pumunta doon, nagmamadali, secure yung mga taga-UN, di ba? Tapos gano'n ang nangyari sa kanila. Pero syempre, on the other hand, sabi nung MILF, nung nagsalita, nung nilabas nilang statement, nung taga-AJAG nila o CCCH ba yun, na walang coordination.
tapos merong miscommunication. Anyway, tingnan natin kung ano magiging action nila. Nasa kanila yon kasi sa part nila yan. Investigation. Ang epekto lang yan, yung ang sama ng naging picture na naman ng Pilipinas sa buong mundo, lalo pat may mga taga-UN na nandun. Hindi, halimbawa sa amin bilang mga leader dito sa aming lalawigan, nagsisikap tayo na ayusin. Kaya nga. Tapos natin ang problema sa Abu Sayyaf. Hindi tayo umaasa na ganito may mangyayari kasi nga nasa usapan na buong Central Committee ng MILF na mumuno na sa Bangsamoro Autonomous Region tapos biglang nangyari. Tingin ko, yun yung mga bagay na dapat tingnan talaga. Pinapangumbida pa naman natin na para sa tourism ang Mindanao, lalo na ang Basilan, ang ganda ng lugar na yan. Nakarating ka na ba doon sa dating Malamawi Beach, Kong Mujib? Oo naman, kasi diba, ikaw nauna ka ata doon. Nauna pa ako sa'yo nakarating doon Tapos may mga malalaking lobster dyan. Ako, kapag yan ay na-promote, dito lang muna, local tourism lang, dadag sa inyong lugar na yan Kapag nakitang wala ng Abu Sayyaf dyan, peaceful na dyan sa Basilan. Pero ako, Jer, tingin ko, ayokong sabihin isolated case, pero sa totoo lang, very normal yung situation kahit nagkaroon ng tension ngayon konti. Pero sa totoo lang, umikot naman talaga ako kahapon. Kasi looban yun ng National Highway. Tapos yung mga community, in fairness, ako sabi ko nga, nasa isang community wedding ako kahapon. Sabi nung mga tao doon, mabuti na lang yung sundalo ngayon hindi kasulat ng sundalo nung mga nakaraang dekada. Kasi baka mamaya ano ibig sabihin? In fairness, walang nangyaring ganon. Talaga. Yung biglang gagante, parang ganon. Gagante, kanyon, bla bla bla. Wala nangyari. Pull out, magtulungan lang lahat. Ayan, okay. So, ang ibig sabihin, Kong, sa kabila ng pangyayaring yan ay peaceful pa rin generally ang Basilan at maipangungumbida mo ba yan, yung Basilan para sa mga turista? Ano ba makikita namin dyan? Well, actually, Kate, balik ka rito para makumpara mo, para ikaw ang magkwento. Kung ako, baka walang maniniwala kasi taga rito ako Pero pag ikaw, dahil taga Quezon City ka, baka merong pupunta rito maniwala sa'yo. Oo. At maipakita natin na iba nang malaki na ipinagbago ng dating kinatatakutan dahil pugad ng Abu Sayyaf. Yun ang naging picture kasi ng Basilan Actually, sobrang layo, Jer. Sabi ko nga lang, alam ko, malaki ang pagbabago dahil sa pangyayari nung kahapon. In fact, kami yun yung mas worry namin. And at the same time, siyempre, may nasawi. Isipin mo, pupunta doon para i-secure yung taga-UN. Pero, ang sabi ko, gusto kong antayin kung ano yung result ng joint investigation ng MILF panel at ng ating pamahalaan. At mag-aantabay kami ng update. Kong Mujib, thank you! Magandang umaga! Magandang umaga, Jer. Kong Mujib Hataman mula po dyan sa Basilan.